I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Wala ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility o teritoryo ng Pilipinas, pero may namumuna namang sama ng panahon malapit sa ating bansa. Makibalita tayo mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo. Walang iba kundi si Ginoong Nathaniel Cruz. Mangkani. Mike, matapos pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Enteng, bandang alas 8 kagabi, ay agad din itong lumabas kaninang madaling araw at ngayon nga ay patungo na ng Southern Japan at itong South Korea. Halos hindi ito nakaapekto sa ating bansa. Pero nag-iwan ito ng mga kaulapan na ngayon ay isa ng low pressure area at namataan nga ito ng Pag-asa mahigit 1,000 kilometro dito sa may silangan ng Central Luzon. Mike, dahil nasa karagatan pa itong low pressure area, ay may posibilidad itong lumakas at maging bagyo. Pero kahit malayo pa ito, ay patuloy nitong palalakasin itong hangin habagat na siya namang magdadala ng mga pag-ulan dito sa Visayas at sa buong Mindanao. Asahan din natin ang pag-uulan sa ilang lugar sa Luzon, kabilang na itong Legazpi at itong ibang bahagi ng Northern Luzon katulad dito sa Baguio at dito sa may Clark sa Pampanga. Dito sa Metro Manila, Mike, maliit ang posibilidad ng umulan sa umaga pero bandang tanghali ay tataas ang tsansa ng umulan hanggang sa gabi na makikita natin 90% at 80% yung posibilidad ng pag-ulan kaya mabuti pong nakahanda pa rin ang ating mga payong. Sa Visayas naman ay magkakaroon din ng mga pag-ulan kaya may posibilidad na ulanin itong Cebu, yung Bacolod at itong Tagbilaran at gayon din sa ilang probinsya ng Mindanao, Mike. Mang Tani, nagkaroon daw ng pagbaha sa Maguindanao dahil daw sa pag-ulan. Bakit nagkaroon ng pag-ulan na yan doon sa Maguindanao, Mang Tani? Mike, yung pag-ulan sa Maguindanao ay epekto pa rin ng Intertropical Convergence Zone o yung ITZZ na binanggit natin nung isang araw pa at kahapon. Dahil nga sa walang tigil na pag-ulan dyan sa Maguindanao, nalubog sa baha ang ilang bayan at tumaas kasi yung tubig dyan sa may Ligwasan Marsh. Inabot din ng tubig ang ilang bahay at nagbistulang ilog yung ilang eskwelahan. May mga residente rin na kinakailangan ng gumamit ng bangka. Pero mabilis din pong humupa yung baha doon sa mga apektadong lugar. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Marami pong salamat, Mang Tani. Karaniwan ang pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at otoridad tuwing magbibigay ng State of the Nation Address ang Pangulo. Kaya naman naghahanda na ang mga pulis at MMDA na magbabantay sa SONA sa Lunes. Nakatutok si Jamie Santos. Mahigit 300 miyembro ng Task Force Kalasag at Kaayusan ng MMDA ang haharang sa mga relistang pipilit makalapit sa batasang pambansa sa Lunes. Maximum tolerance rin daw ang kanilang ipatutupad. Ayaw daw nila ng sakitan kaya paulit-ulit ang paghahanda para sanayin sa tensyonadong sitwasyon ng kanilang Sidewalk Clearing Operations Group. Sa hanay namin, kulang pa sa ilang mga gamit, yung shin protectors at saka siguro kulang pa ng synchronization of movements kung ikukumpara sa Philippine National Police. But basically, ready to mga to. Abala na rin sa paghahanda at paglilinis ang kamera para sa ikatlong SONA ng Pangulong Aquino. Inilatag na rin ang mga red carpet sa North at South Wing lobby ng daraanan ng VIPs. Inaasahan kasi ng House of Representatives na mas marami ang dadalo para manood ngayong taon. Pero limitado lang daw ang pwedeng makapasok. Pang 2,000 katao ang kapasidad ng session hall na ito. Pero inaasahan na 4,000 katao ang pahihintulutang makapasok dito para makapanood ng SONA ng Pangulo. Sa gitna ng session hall, mauupo ang mga senador at kongresista. Sa gitnang gallery naman ang diplomats. At sa second and third gallery naman daw pupwesto ang mga VIP sa accredited media. Pero babawasan ang upuan. Medyo binawasan natin because medyo mahina na rin ang ating building. No? Hindi na makakaya kung talagang pupuno, isisiksik natin lahat.
Ininspeksyon nga ni Speaker Sonny Belmonte ngayong hapon ng mga ginagawang pagsasaayos. Inikot ang mga lugar tulad ng itinalagang VIP lounge para sa diplomats at VIP. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Bago muling magbukas ang ika-15 Kongreso sa darating na Lunes na po, ihahatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs ang resulta ng mahigit isang taon naming pagbusisi sa pork barrel ng ating mga mambabatas. Ito ang pork chop. Pagsisiyasat sa pork barrel ng Kongreso. Sa unang bukso ng espesyal na seryeng ito, ating alamin kung ano nga ang pork barrel at gaano nga ba yung kahalaga. Narito ang report ni Jessica Soho. Ganitong proyekto, ginagastos ng ating mga mambabatas ang kanilang PDAF o Priority Development Assistance Fund, mas kilala sa tawag na pork barrel. Broadly, pwedeng sabihin pork barrel is basically any portion of the national budget that is left at the discretion of the congressman on how to spend it, given certain limitations. Pork barrel daw ang solusyon sa mga lugar na hindi nasasayaran ng pag-asenso o nakaliligtaan ng pambansang gobyerno. Kaya taon-taon, sa tuwing inihahanda ng Kongreso ang pambansang budget, hindi lalagpas sa 70 milyong piso ang inilalaang pondo para sa bawat district o party list representative. 200 milyong piso naman kada taon ang para sa isang senador. Pondong maaaring gamitin para sa mga infrastructure o hard projects at soft projects gaya ng scholarship programs, tulong medikal para sa mga mahihirap, programang pangkabuhayan at financial assistance sa mga lokal na pamahalaan. Ituturo ng mambabatas ang mga popondohang proyekto at kung sino ang mga makikinabang nito. Ang mga ahensya naman ng gobyerno ang magpapatupad ng proyekto. Ang nagiging tulay ng national government sa malalayong barangay sa kanayunan ay yung congressman. It equalizes the allocation of funding in different parts of the country. Pero kung tatanungin mo ang mga ordinaryong Pilipino, sa Butsala na pupunta yun Ay humingi kami ng tulong. Kung pwede lang, karsada lang yun. Mas maganda kung may transparency. Hindi natin alam kung saan napupunta Sa loob ng mahigit isang taon, masusing binusisi ng GMA News Research ang mahigit 80 bilyong pisong pork barrel funds na sumasaklaw sa 5 magkakahiwalay na taon simula 2003. Ang gusto ng masagot ay saan napupunta ang pork barrel funds. Sakop ng pag-aaral ang ika-12 hanggang ika-15 Kongreso. Para maihatid namin ang kaalaman na yon sa mga mamamayan natin, malaking bagay para sa amin yan. Mahalagang malaman ng mga tao talaga kung anong nangyayari sa pork barrel dahil pera ng mamamayan yan. Kung proyekto ang pag-uusapan, lumalabas sa pag-aaral ng GMA News Research na 27% o halos 23 bilyong piso ng pork ang inilaan sa mga kalsada. Pumapangalawa ang financial assistance for specific programs sa 18% o 15.1 billion pesos. Pangatlo naman ang multi-purpose buildings sa 17% o 14.2 billion pesos. 6% ang inilaan para sa flood control, 5% para sa mga school building, 4% sa water supply, at ang natitira para sa mga equipment o supply, tulay at palengke. Sa bawat 100 pisong pork barrel fund, mahigit 50 piso ang ginamit para sa mga infrastruktura gaya ng tulay, kalsada at flood control. 15 piso para sa pinansyal na tulong sa mga lokal na gobyerno. 12 piso ang para sa edukasyon. Tig 5 piso ang napunta sa trabaho at sa kalusugan. 4 piso para sa mga pangunahing serbisyo gaya ng kuryente, tubig at pabahay.
2 piso sa agrikultura at 2 piso para sa iba pang paggagamitan. Sa 56 na probinsya, pangunahing tinustusan ng pork barrel ang mga road project. Mga multi-purpose building naman ang tila priority sa 12 mga probinsya. Habang sa 10 probinsya, nangungunang pinaglalagakan ng pork ang mga pinansyal na tulong. 7 rito, hindi tukoy kung anong klaseng tulong pinansyal. Sa buong termino ng isang kongresista, aabot sa mahigit 200 milyong piso ang matatanggap niyang pork. Mahigit 1 bilyong piso naman ang matatanggap na pork ng isang senador sa 6 na taong panunungkulan. Ito yung tinatawag sa economics na tragedy of the commons, di ba? Ang palagay ng mga tao, yung perang yon sa kongresista. Tapos yung kongresista, ang akala din niya, yun ay para sa kanya, di ba? So, wala silang pakundangan sa paggastos. Kaya sa pinakabagong serye ng mga special report na ilulunsad ng GMA News bilang pagtupad sa layunin naming magbigay ng serbisyong totoo, pipilitin naming sagutin ang tanong na marahil tanong din na bumabagabag sa mga ordinaryong Pilipino. May napapala ba ang taong bayan sa pork barrel? Higit sa pagtatanong kung paano ginastos ng ating mga mambabatas ang kanilang pork barrel, ating alamin kung saan nga ba talaga napupunta ang pork barrel ng Kongreso. Susunod, pagbundol ng motorsiklo sa babaeng tumatawid sa lungsod ng Pasig. Ayan. Oh! Nahuli kam. Isang pamilya sa Cebu nalason daw ng inulam ng tinola. Dennis Rodman, Scottie Pippen at iba pang NBA stars nasa Pilipinas ngayon. At Itbulaga may bersyon na ngayon sa Indonesia. Aba, meron na silang Dabarkads doon. Selamat datang. Ito ang 24 oras.